At ngayon punta naman po tayo dito. Alam niyo sa totoo lang, tanga lang yung abogado na naging vice mayor na magsasabi ng ganito, na handa niyang ibuwis yung buhay niya para sa isang walang kwentang vice-presidente. Eto, katulad nito mga kababayan, saan kayo nagkatala? Ano siya, vice mayor siya ng Isabela, pero doon siya nagpapabango ng pangalan sa Davao? Di ba kabubuhan yan? Lalo na't abogado ka pa naman, respisyo. Dapat nga sa'yo, nadidisbar ka na. Kasi wala namang kwenta yung pagiging abogado mo. Alam mo nang dahil sa'yo, nawawala ng tiwala yung mga kababayang Pilipino po natin sa mga abogado. Nandahil sa ipinapakita nitong sa respisyo. Eto, pakinggan nyo kasi sabi dito, handa daw ibuwis ang buhay para daw po kay Sara Duterte at maya't maya yung pananakot niya kay PBBM na magkakaroon daw mga kababayan ng revolusyon. So ngayon ito, i-play po natin. Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Bibi Sara Duterte? Walang gaanong sumasagot. Walang gaanong sumasagot mga kababayan. Kasi sino ba naman ang ututong magbubuwis ng buhay sa walang kwentang vice-presidente? Kapatid, i-impeach na daw nila si Bibi Sara Duterte. Papayag ba kayo? Yun. Pero nagkakabayaran na sila sa house ngayon eh. O, nasa ng ebidensya mo? Mga tanga talaga itong mga mokong na ito, na mga congressman. Alam naman nila na kapag natuloy yung impeachment trial at bago magtapos yung impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si VP Sara Duterte. At yung ang tanong mga kababayan, eto, Attorney Respicio, kung hindi ka ba naman sukdulan ng bobong abogado ka, eto, sa tingin mo magre-resign si Sara Duterte sa taas ng pride niyan? 'Di ba? May mismong si Sara Duterte na nga nagsabi hindi siya bababa sa pwesto niya. 'Di ba? Guguluhin niya lahat. Hindi siya bababa. Ibig sabihin mga kababayan, hindi siya magre-resign. Ususundin niya yung pride niya. Mataas ang tingin sa sarili ni Sara Duterte at hindi niya hahayaang matapakan yung ego niya mga kababayan. Akala nyo ba pag nag-resign si Sara Duterte, ano iisipin ng mga didishit? Ay kaya nag-resign niya kasi mahinang vice-presidente? Hindi kayang harapin yung mga pananagutan niya? Yan ang iisipin ng tao kay Sara. At iisipin nila na yung Agila ng Norte, wala na takot. Norte, Agila ng Davao mga kababayan, natakot. Diba? Natakot sa mga pananagutan kaya nagbitiw sa pwesto. At saka ganito lang yan mga kababayan. Pag nagbitiw si Sara sa pwesto, ibig sabihin guilty talaga siya. Yan yun. Pag nagbitiw si Sara sa pwesto, ibig sabihin guilty talaga siya mga kababayan. Impeachment proceedings magiging functus officio. It will have lost its purpose. At titigil na siya. At pwede na siyang tumakbo bilang presidente sa 2028! Tinatawanan siya ng mga tao Diba? Kasi baliw na nga mga kababayan itong sa respisyo. Tingnan nyo mga kababayan sa tingin nyo ba, kapag nagkaroon ng trial tapos bigla ang nagbitiw si Sara Duterte, sa tingin nyo ba, yung ligtas siya sa pananagutan? Hindi. Pag na-impeach siya mga kababayan, halimbawa nagbitiw siya habang nagkakaroon ng trial, di ba maliwanag yung sinabi ni Atty. Lorna Kapunan na kahit magbitiw siya mga kababayan, mag-resign siya, kung ano yung hatol yun pa rin yun, walang mababago. Kaya ang tanging dahilan lamang kung boboto itong mga congressman na ito sa Monday para ipasa yung articles of impeachment para sa Senate ay dahil nabigyan sila ng pera. Wala nang sumasagot. Ngayon, kung ipagpapatuloy nila na hindi talaga nila patuloyin na maging presidente o tumakbo bilang presidente
si VP Sara Duterte. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo? Walang sumasagot. Nakamuno sa atin ay yung mga kurap na mga nasa Kongreso. So anong gagawin ninyo? Demokrasya na natin ang nakataya. Tingnan nyo yung reaksyon ng mga tao, mga kababayan. Tingnan nyo yung reaksyon ng tao. Ang essence ng demokrasya natin ay taong bayan ang mamimili ng mamumuno sa kanya. Pero, Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, itataya ko yung pagiging vlogger ko. Mai-impeach bukas yan. Maniwala kayo sa akin. Noon ko pa sinasabi yan. Mai-impeach po bukas yan. kapag pinigilan tayo ng iilan lamang na miyembro ng House at Senate at puro kurap pa, papayag ba kayo? Ano ang solusyon? Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? O ito, mga kababayan, maliwanag na ano na to, ha? Maliwanag na papunta na to ng sedisyon. Una, nagtawag siya ng revolusyon. Pangalawa, sinasabi niya na ibubuwis na yung buhay ng mga tao, mga kababayan. Ibig sabihin, darating sa punto na magkakagulo yan, manggugulo sila. Kaya nga dapat yung ating mga law enforcement dyan, dapat imbestigahan nyo na ito. Dapat kasuhan na ito, mga kababayan. Kasi papuntang sedisyon na ang sinasabi ng taong ito. Ayan o. Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking At saka dapat i-disbar na to, mga kababayan. buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Yan. Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Kaya mga kasama, tatandaan ko kayo dito sa Mindanao. Bukas, nasa Visayas kami. At sa susunod, nasa Luzon kami. Ang buong Pilipinas, handang magrevolusyon. Handang Kayo lang yon, mga bobo. ibuwis ang buhay kapag nanakawin nila ang ating demokrasya at hindi patatakbuhin bilang presidente si VP Sara Duterte. Kaya nasa akin ba ang inyong mga salita, mga kapatid dito sa Mindanao? Excited na ba kayong maging presidente si VP Sara Duterte? Wow! Yeah! Kung gusto nyo mag-isira ulo, mga kababayan, magdi-d-shot kayo. Ganito yung nangyayari dyan, oh. Talagang magiging... Talagang malaki ang sira sa ulo, mga kababayan. Nakakahiya to. Nakakahiya maging d-shot. Ngayon ko palang sinasabi. Hindi na rin nakakapagtaka kung bakit itong sina Malutikia, Rowena Guanzon, kahit tanungin silang d-shot kung sila ba ay d-shot. Hindi nila kiniklaim, mga kababayan, kasi nakakahiya po talaga. Nakakahiyang maging taga-suporta ni Sara Duterte. Talagang biruin nyo, abogado to. Vice Mayor pa sa Isabela, mga kababayan. Pero dito nagpapabango ng pangalan sa Mindanao. Malaking problema sa utak. Tapos ang masakla pa nito, abogado siya. Pero hindi niya alam na yung sinasabi niya, papunta na ng sedisyon. Nangihikayat na siya sa mga kababayan Pilipino natin na magsagawa ng kaguluhan para para gawing presidente itong si Sara Duterte. Kasi doon pa lang sa point na iaalay na yung buhay, alam niyo na kung anong meaning noon. Gagawa sila ng gulo, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, paano kaya nila na-attempt na yung kanilang buhay, mga kababayan, handa nilang ibuwis para sa walang kakwenta-kwentang vice-presidente. Kasi kung pakikinggan natin yung sinabi ni Aquino Dia, sabi nga dito, hindi mahirap patunayan. Ang mainitin ng ulo ay image po ni Sara Duterte. 'Di ba? Hindi mahirap patunayan na talagang may sapak itong si Sara. Eto, pakinggan nyo itong sinabi ni Aquino Dia, mga kababayan. Si VP Sara rin daw ang may kasalanan kung bakit lubutang ang umano'y pambabato niya ng laptop sa isang empleyado. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino Dia, kilala raw kasing mainitin ang ulo ng bise. Sa usapin naman ng 2028 presidential elections, 3 kandidato daw ang kanyang napipisil. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan?
Sa gitna ng mga komentong madalas umanong mainiti ng ulo ni Vice President Sara Duterte, siya na rin umano ang dahilan kung bakit ganito ang pagtingin ng iilan. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D. Sa Politico Talks ng Bilyonaryo News Channel, napag-usapan ang kumalat na paratang na binato ni VP Sara ng laptop ang kanyang legal counsel na si Attorney Michael Powa matapos ang impeachment proceedings sa Kamara. Agara na itong itinanggi ng bise at hindi rin daw siya gumagamit ng laptop maliban na lang sa Zoom meetings. PR move din ito kung ituring ni Attorney Jimmy Bondok na kilalang Duterte ally. Para naman kay Aquino D, it's not a hard case to... Ito nga yung pinakamatindi dito nung sinoplak ni Aquino D itong si Jimmy Bondok, harap-harapan mga kababayan. Nung sinabi niya na hindi naman mahirap patunayan yan, na mainitin talaga ang ulo ni Sara Duterte at image na naman talaga niya yan. 'Di ba? Kahit pa mag-imbento yung mga kababayan Pilipino po natin ng samut-saring kwento patungkol sa kung paano yung behavior ni Sara Duterte, talaga maniniwala yung mga tao. Alam niyo kung bakit mga kababayan? 'Di ba? Ganun talaga ang image ni Sara Duterte. May sapak. Di po ba mga kababayan? Kaya nga kahit mag-imbento yung mga didisit ng kung ano-ano para maawa yung tao kay Sara, hindi nakakagatin ng tao yan. Kasi nga, alam nila kung anong ugali meron si Sara. Yung laptop thing, I wasn't able to track it so closely, whether kung product yan ng PR or something. Pero parang kung ang accusation ay, parang we're trying to make a case na mainit yung ulo niya. I think si VP Sara made the case for herself. Tama! Sa susunod na linggo, inaasahang uusad na sa House Plenary ang Articles of Impeachment laban sa bise. Bahagi si Aquino D ng mga naghain ng hiwalay pang impeachment complaint. Pero kalaunay nag-withdraw at sumuporta sa pangatlong reklamo. Yan ay dahil pareho rin ang mga alegasyon at para maiwasan ang procedural limbo. Sakaling pumalya raw ang impeachment case at hindi na umusad pa, ani Aquino D, same plan as always, labanan ang Marcos at Duterte. Nagpahayag din ng regret o pagsisisi si Aquino D na hindi raw sila nakapaghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong. Wala kasi kayong ebidensya laban kay PBBM. Sinabi niya ni Atty. Lorna Capuna, napakahina ng ebidensya laban kay PBBM. Kaya paano ninyo ipapa-impeach yan? Diba? Wala nga ginagawang masama si PBBM, kundi puro pagtatrabaho lang. Diba? Unlike dito kay Sara Duterte na puro pag-aaksaya ng pondo ng bayan at puro pangingikil sa kaban ng bayan mga kababayan yung ginagawa sa pamamagitan ng salitang confidential funds. Kaya nga yung ebidensya ibabato nila kay PBBM, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nabasura yung mga impeachment complaint na inihain kay PBBM kasi wala nga sapat na ebidensya gaya ng sabi ni Atty. Lorna Capunan. Kaya mahihirapan po talaga sila dyan. Bongbong Marcos. Kailangan daw kasing ipakitang ang oposisyon ang alternatibo sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Kahit na naghihiwalay sila ngayon, they were elected together. So we need to show na we are, parang we have a clear alternative dito sa corruption na nakikita natin kay President Marcos. The same way na we're a clear alternative dito sa corruption and the violence. Pagdating sa 2028 presidential polls, 3 pangalan ang inilutang ni Aquino D. Base umano sa mga napapag-usapan ng kanilang kampo. Kasama pa rin dyan si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na nagpahayag ng wala na siyang balak tumakbo. Usapan naman parati, it's Senator Risa, and kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang. And parang ang track, yung three, and VP Leni herself. Hindi naman nabanggit ni Aquino D si Senator Kiko Pangilinan dahil anya sa ngayon ay wala pa raw siyang naririnig pagdating sa interes nito. Bagamat pumantay ang pulso ng publiko kina Senator Raffy Tulfo at VP Sara sa isang survey kamakailan, ani Aquino D, kung siya raw ang tatanungin, mas gusto niyang manggaling sa loob ng kanilang grupo ang magiging kandidato. Yan ay nang tanungin kung bukas ba siya sa isang coalition kasama ang mga Tulfo. Ang hugot ni Aquino D sa politika ay galing sa yellow historical tradition ng EDSA Revolution. Habang lumitaw naman ang pink sa nooy 2022 elections nang tumakbo sina dating VP Leni at Pangilinan. Pagdating sa usapang pink lawan, ayon kay Aquino D, pareho lang naman daw ang kanilang pinaglalaban. Para sa agenda. Yan talaga mga kababayan ang dahilan kung bakit kayang-kayang ilang paso ni Leni. Halimbawa, ito pong kung tatakbo si Leni
kaya niyang ilang paso itong si Sara Duterte kasi nga may solid 15 million votes na yan. At may mga nadagdag pa na Gen Z, mga kababayan, dito po sa kampo ng mga Pinklawan. At hindi lang yon, kung i-endorso pa halimbawa ni PBBM itong si Leni Robredo, automatic talaga mga kababayan, wala nang pag-asa si Sara Duterte na manalo sa pagka-presidente kung tatakbo si Leni. Kaso nga ang problema, wala na pong balak si Leni Robredo na tumakbo pa sa higher position. Dahil nga meron po siyang pangako sa mga taga Naga City na ayusin niya yung lungsod na nasasakupan niya, mga kababayan. So yan, ngayon ang tanong ko dito, paano kaya nasisikmura ni na Respicio na ialay yung buhay nila sa walang kwentang vice-presidente at sa isang vice-presidente, mga kababayan, na hindi mo ba alam kung nasa tama pa ba yung pag-iisip, mga kababayan, or talagang wala na? Kasi biruin nyo, nagagawa niyang itaya yung pagiging abogado niya. Nagagawa niyang itaya yung sariling buhay niya para sa walang kwentang tao. Di po ba? So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano masasabi ninyo hingil po dito sa mga binibitawan salita nito pong sina Atty. Respicio, mga kababayan, at nung iba pa mga kaalyado ni Sara Duterte na gustong gawing presidente etong si Sara, na hindi nga natin alam, mga kababayan, kung kaya ba nitong gampanan yung pagiging isang presidente. Yun nga ang pagiging vice, hirap na siya. Di po ba yung pagiging sekretary na nga lang ng DepEd, hirap na siya, isang departamento pa lang yon. Paano pa kaya, mga kababayan, kung hawak mo na yung buong Pilipinas? Di po ba? So anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan?